Hello, good morning. Welcome back po ulit sa aking bagong tutorial ng Photoshop. Uh, it's been a long while na hindi nakagawa ng mga tutorial dahil sa busy sa trabaho. But thanks God dahil nagkaroon ulit ng pagkakataon. Ngayong pag-aaralan po natin itong request ni Shajim Varona. Nag-message siya sa akin and sabi niya, "Hi dudes, thank you po. Pwede bang magpa-tutorial sa paggawa ng picture, yung lalagyan ng suits, yung whole body at half po. Pa-request naman po na upload ka ng tutorial 1 by 1, 2 by 2, passport size, whole body, at pagpalit ng suits po. Thank you. God bless. Merry Christmas and Happy New Year." Yes, I don't know, babae ba siya? So, o lalaki. Now, ituturo ko po yung um, kung paano po yung gusto niyang mangyari at naghanap ako ng mga available na suits template sa internet at fortunately may nakita ako. But ito lang is a guide kung paano po siya gagawin, no? Nakita ko rin hinanap ko rin yung mga tamang sukat kay pinoygrad.com. Nakita ko tong mga tamang sukat ng 3R, 2R, kung anong gagawin natin. Or junior wallet size, 4R, at hanggang nga sa passport size. Now, puntahan nyo lang yung Pinoy Grad para may idea kayo. Then, copy mo lang para may copy ka na kung ano yung mga dapat sukat bawat sizes ng picture. So, for now, kagaya ng 2 by 2, so 2 by 2 is inches. We're using inches. So, ngayon, ipapakita ko yung mga nakolekta ko na suits template. Ito po siya. So, since hindi tayo maka-avail ng mga suit na susuotin pagdating sa pagpapa-picture, marami na ngayon sa internet, tiyaga lang sa paghahanap, no? At pwede ko to i-share na mag-message lang sa video if kailangan mo to or kailangan nyo to at i-email ko na lang. So for now, tuturo ko yung paano gagawin. So, una, if kailangan natin ng passport size, sabi dito, passport size is 1.37 by 1.77 inches. So, yung basic tools na or knowledge na ituro ko na sa inyo before, same process pa rin, no? Una, punta kayo sa file, yung menu bar, new, or control N. Ito, nakikita niyo, control N, new. And then, pangalanan nyo, passport size. Passport size. Ayan. Tapos, pumili kayo dito ng inches. Ito yung mga units dito nyo makikita. So, inches, 1.37. And then, ano ba yan? 1.37 and 1.77. 1.77. Now, resolution since for printing ito, kailangan natin ng 300 pixel per inch. And then, well, if kailangan mo ng background, anong gusto mong background, dito, pwede kang mamili. Pindutin mo yung background color, or ito yung dito, or white. No? And then, okay mo lang. Here you are. And so, ito na yung passport size natin na lumabas. Ito na yung 1.37 na width at saka 1.77 na height.
Then, since kailangan natin ng suit, halimbawa, ito. Now, titingnan nyo, pwede nyong mag-research sa Google, like, ito, medyo malaki siya, adjust mo lang, gamit yung shift, pindutin nyo yung shift, ayan, shift, para hindi masira yung picture or yung pixel. So, kailangan natin na maging tama yung yung tawag nito. Kailangan na makuha natin yung tama, no? So, pwede mong palakihan pa sa tingin mo na hindi pa siya, no? So, since may ready na tayong ganito, actually, madali lang kumuha ng ganito if alam nyo na yung basic tool, lalo na yung pen tool, no? Paano natin i-extract to? Punta ka lang sa internet, hanap ka ng mga nakasuit, ng mga, kopyahin muna natin to. Or, hanap ka ng mga nakasuit na, ayan, saglit lang tayo dito. And then, ayan, halimbawa, eto, copy mo lang yan. Paste mo siya sa, or Control V. Ayan na siya. Now, if alam mo na yung pen tool natin or yung mga basic selection tool, ayun, kayang-kaya na natin extract to. Tanggalin lang natin to, then the background. We already have this suit. Ganun lang po kadali, no? So, kailangan, if hindi mo pa alam yung paano mag-extract or gamitin yung mga selection tools, kailangan balikan natin, pag-aralan natin ulit. Para mas madali madali tayong gagawa ng mga gusto natin gawin. Pinaka-importante po yun, yung mga basic tools natin. So now, since nabura ko yung kinolekta ko kanina, ngayon, hanap tayo ng picture. Halimbawa, ito, copy natin kasi wala akong picture na available. And then, paste, Control V, or victory, ayan na siya. Now, liitan natin. Now, since may background siya na white, mas madali na lang kasi madali na lang natin i-extract to siya. But, I guess, babae siya. Ano tayo na lalaki? Kasi lalaki yung suit natin. Saan na ba yun? Nakuha ko kanina. Nawala. Ito, para sample lang. Copy. Control V, paste, ayan siya. So now, pwede natin i-close muna tong suit para hindi tayo mawala. Check. Ayan. So, paano natin i-extract? Pwede natin gamitin ito kaya nga, if may sarili kayong digital camera or yung magandang cellphone, pag nagkuha kayo ng picture, mas maganda. Yung background natin dapat pure solid na siya na color, like white, green, or blue. Kasi, hindi na tayo mahirapan sa pag-extract ng picture. Malinis na siya, madali siyang linisin. We can use Magic Wand tool or Quick Selection tool. No? Wait lang po ha. So, now may background siya. Pwede natin gamitin si Quick Selection tool. Or alin yung So, piliin din natin yung layer na to. Kasi ito yung layer na tatrabahoin natin. Here you are. Ganyan lang po kadali. No, delete. Ayan na. Wala na siya. Since meron pa dito sa gilid, pwede natin gamitin itong rectangular. Ito madalian lang po madalian lang po siya na trabaho kasi guide lang po ito. Marami pa tayong tools na magaganda. Gaya ng pen tool. We can also delete para mapadali. No? Using our eraser tool. Halimbawa lang po naman kasi yan. So, since we already extracted yung picture, next is buksan natin yung suit.
na kinuha natin dito, no? So, ulitin ko, if gusto niyo po makakuha ng ganito, pwede ko pong i-send sa inyo sa email niyo. Mag-message lang po kayo sa mismong video. So, here you are. Now, ang problema natin is, tawag dito, iris natin ng mabuti para walang ano. Ayan. So, problema, nasa, ano siya, nasa taas yung layer, yung picture. So, sasaraduhan yung suit. So, ang gagawin natin, yung layer na to, lalagay natin sa ilalim ng suit. Pangalanan natin. So, galiin din natin na mag-label. Lalagyan natin ng pangalan pa, lalo na pag malaki na yung trabaho natin or marami na yung layer. So, layer ng suit. Ito na po yung suit. So, now, here's the suit. So, nasa ilalim na po yung peak na layer. So, ngayon, ayusin na natin ng konti, unti-unti. Now, since malaki yung ulo, kailangan liitan natin gamit yung transform tool or yung shift. Since naka-transform na yan, we can now use transform tool, T, kahit na ito lang, yan, automatic kasi naka-show yung transform tools. Pag tinanggal natin yan, mawawala rin yan. So now, pwede rin natin gamitin yung Control T. Control T. No? For transform. Ayan na siya. So, pag nagkuha tayo ng picture or kinuhaan na natin yung client natin, kailangan maganda yung kuha din natin. Magmamatch dun sa suit natin, no? So, ito na siya. Yan, papasok na natin. Lakihan natin konti. Yan, para magmamatch siya. Here you are. Gamitin natin yung mga arrow keys. Here you are. Or, if malaki pa siya, or makikita naman natin na babagay na siya dun sa suit natin. No? Yung mga arrow keys natin sa keyboard, pwede natin gamitin para madali siyang i-adjust. Ayan. So, since may naka-usli dito, punta ka sa layer niya, pwede mo gamitin itong layer mask. If wala pa kang idea sa layer mask, may sarili akong video mismo sa layer mask kung paano gamitin. No? Using the brush. Now, click this layer mask. Pwede mo siyang i-delete. Lakayan mo yung opacity. Ayan. Para hindi na siya makita. Ayan. So far, so good. Ayan na po yung passport size natin. So, kahit na anong size na gusto mong mangyari, at either, nasa na yan? 2x2 ba yan? 1x1? Using yung mga suits, gagamit mo na lang yan, or andun na yung pagiging Waalaikumsalam. Pagiging malikhain natin. Now, yun po. At if may problema tayo dun sa mismo, kaya if pagkukuha tayo ng picture sa client natin, set up natin yung ilaw, yung ganda ng camera mo, para hindi ka na mahihirapan sa pag-a-adjust, no? Since kailangan natin ng medyo palitan natin yung kulay. For example, hindi siya nagmamatch dito. Madali lang po yan gamit itong mga adjustment layers natin. Yung curves, yung ito po yung sa adjustment layer. Yung curves, levels, exposure, yan mga gamit po natin para, or yung saturation, para ma-match natin dito sa kulay ng suit natin. Kung gusto natin patingkarin yung kulay ng mukha niya, we can use curves, exposure. Sa halimbawa, ito,
Pag kailangan, pindutin mo yung layer na to. Sa taas niya kasi lalagay yung adjustment layer natin. Halimbawa, curves. Yan na siya. Itong portion na to, kung nakita niyo to, ito, pag pinindot niyo yan, this adjustment affects all layers below. Click to the layer. So, below daw, ito yung below niya. Pag click natin yan, so, ito lang maaapektuhan niya na layer. So, pag nag-adjust na tayo, halimbawa, masyadong matingkad yung mukha niya or yung ilaw, pwede natin babaan natin siya konti para magbabago yung kulay niya. Ayan, nagbago na siya. Now, meron din akong sariling video nito. So, pwede nyo rin po i-explore yun. Sa ngayon, tinuturo ko lang po kung paano gawin ng na hindi mo na kailangan bibili ng suit o maghahanap pa ng suit just to have this picture. So, yun po. At ano pa ba? Sa whole body din po, ganun din po yung application natin. Kailangan sa pagkuha ng picture, kailangan i-consider din niyo po yung, kasi ito pwede natin palitan yan. Kung paano ang forma ng suit, kung anong gusto niyo mangyari, hanap kayo sa internet, tapos tanggalin niyo lang po yung kamay, ulo, yan. Tanggalin niyo lang kasi hindi na kailangan. So, but kailangan gayahin niyo yung forma, no? Kailangan magma-match doon sa suit natin yung client natin or yung pipicturean natin. So far, uli, if you need this file, ano lang po kayo, mag-message na lang po kayo sa mismong video. Hope na nasagot ko yung katanungan ni Shajem Varuna at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik at happy learning. God bless you po.